Okay, mga kalokarb. At nasa virtual studio na natin ang ating panauhin, si Nanay Basyon at si Miles. Ano? At ito ay dalawa ang ating pagkukwentuhan dito. Ang kasaysayan at karanasan ni Nanay Basyon, mga kalokarb, 91 years old ito, na senior, very senior ito. At 2 taon na siyang nag-practice ng low carb. At ang pangalawang istorya na ating maririnig sa kanilang personal na salaysay ay sa pamamagitan ni Miles mismo. No? Si Miles ang kanyang anak na 54 years old ay siya yung nakakasama niya at nagsilbing gumabay o parang nag-caregiver sa kanyang nanay. At ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng framework and principle ng low carb lifestyle. So, yun ang ating mapapakinggan sa kanila, mga ka-low carb. At wag na natin pagtagalin at gusto na natin makita at marinig ang kanilang istorya. No? So, magandang gabi sa inyo, Nanay Basyon. At magandang gabi po. Live tayo ngayon at dito sa Kwentong Low Carb. At bumati po kayo sa ating mga taga-subaybay ngayon at they are very excited na marinig ang inyong kwento. Miles, magandang gabi po, Sir Justin, at magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay at tagapakinig ng Kwentong Low Carb at ang Life Without Rice movement po. Salamat po sa pag-imbita mo sa amin na kami po ay ang naging karanasan po namin sa low carb lifestyle po, sir. Okay. Maraming salamat, Miles. Okay, pakinggan natin si Nanay ang kanyang pagbati sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po, Nanay Basyon. Bumati po kayo sa ating mga taga-subaybay ngayon. Live po tayo ngayon sa Kwentong Low Carb. Ikaw din, Nay. Bati ka daw, Nay. Magandang gabi. Magandang gabi. Sa lahat na nanonood. Sa lahat na nanonood. Mayayain si Nanay. Okay, maraming salamat, Nanay Basyon. Ano? At tayo ay natutuwa at ang ating mga taga-subaybay sa Life Without Rice movement ay very excited na marinig ang inyong kwento. No? So, ganitong gagawin natin ngayong gabi. Tulad ng ating dating estilo, no, Miles? Ikaw na ang manguna sa pagsasalaysay ng kwentong low carb ninyo ni Nanay. No? At kailan nagsimula? Ano ang mga sakit ninyo dati? At ano ang circumstance ng pagpasok nyo ng low carb? Ano ang idinulot ng low carb? At sa bandang huli ay magbigay tayo ng mga payo or inspirational na mga mensahe para sa ating mga taga-subaybay. So, go ahead, Miles. Tuloy mo na. Opo. Ang kwentong low carb po namin ni Nanay, pero actually po, ako talaga ang unang nag-low carb sa family namin. Sinunod ko lang ang nanay ko, pero yung ginagawa kong paglo-low carb is parang habang naglo-low carb ako, na-i-apply ko na rin sa kanya yun. Kasi way back, last quarter ng 2019, nagkasakit nanay ko na ospital, and then first quarter ng 2020, which is pandemic, na ospital pa rin siya. So ako, mga last quarter din ako ng 2020, nagkasakit. Pero nung panahon na yun, nung na-hospital siya, low potassium, low sodium, high cholesterol, may high blood. Ganun po ang mga sakit niya lagi. Ngayon po, umiinom po talaga siya ng gamot. Pero, ang nangyari, dahil nga, naglo-low carb ako, so parang, yung ginagawa ko, parang nai-apply ko sa kanya ng hindi naman ganun talaga strict. Parang, opo, liberal lang talaga, parang hindi naman masyadong mataas na yung high carbs talaga. As in, liberal lang kami
So sa ganung panahon, unti-unti natatanggal po namin yung mga gamot na dating nirereseta sa kanya. Unti-unti, gradual na nawala ang Losartan, nawala ang amlodipine, basta lahat po, yung mga tigritol niya na masakit ang ganito niya, at saka yung mga vertigo niya, may ganun pa siya eh, yung panahon. At ako naman po, yung sa akin, yung ang naging sakit ko po ay dapat nga po operahan na ako talaga ng para sa gallstone na 3 cm, tapos ang taas po ng uric acid ko, may fat liver din po ako. Ang dami ko rin pong sakit. So parang naglo-low carb ako, naisasabay ko lang din talaga siya. Walang planong talaga siya, i-low carb lifestyle. Ayun nga, dahil nga ako nga ang nagluluto sa bahay namin, so lahat po ng aming mga kinakain, konektado na sa paglo-low carb, hindi na po talaga kami high carb. Ayun, salamat po sa Diyos. Po yun, ang mga gamot po namin, alam niyo naman yung mga gamot ng mga may high blood, mga atorvastatin, mga high cholesterol, mga amlodipine, losartan, mga ganyan po ang gamot talaga. Dami. Ako naman po, ang mga gamot na ininom ko nung hindi pa ako naglo-low carb, yung mga Rowacol, may Ursopac pa ako niyan, tapos mga liver aid, basta marami, hindi ko na atorvastatin, meron din ako, sa dami nga po, sa isang araw ng panahon, mga 7 gamot ang tinitake ko. Ganun din nanay ko. Opo, everyday yun. Actually, wala talaga kaming naramdamang ginhawa sa pag-inom talaga ng mga synthetic na gamot, sir. Sa totoo lang. So, yung talagang nag-decide na ako na mag-low carb, nung talagang inatake na ako sa gallstone, talagang sobrang sakit na dapat for operation na talaga ako noon. Hindi ako talaga nagpa-opera kasi pandemic time po kasi yun, sir, talaga. Ayoko kasi sabi ko, baka yung pagpunta ka sa ospital, yun na ikamatay ko. Kaya sabi ko, sa bahay na lang. So, sobrang nananalangin kung ano ba talaga dapat ang gagawin. Yun, nung tama-tama, nag-pop up sa akin, hindi ko alam, sa FB, yung ni Doc Rojo po yun sa akin, yung panahon. Tapos nainganyo ko, gallstone din ang tinapik nyo nung panahon eh. So sabi ko, itry kaya. Sabi ko, itry ko kaya. Tapos yung pag-try ko ng ganon, hanggang sa pinalo ko na siya, hanggang nakita ko rin yung mga, mga videos niya tungkol din kay nanay. Sa mga high blood, sa mga matataas yung mababa ang potassium, mababa ang sodium. So yun, pinag-aralan ko na rin yun. Wala po kaming coach. Ako lang po talaga ang nag-ano sa sarili, talagang suntok sa buwan to, di bali na lang na mag-natural, wag lang uminom talaga ng synthetic. Yung pang pinaka sa sarili ko, para sabi ko, wala naman mas side effect pag natural. Yun po ang nangyari sa amin. Year ng 2021, dun po kami nag-moderate to moderate hanggang 2023, yan po, moderate talaga yung namin. 20 to 50 grams lang talaga po ang namin. Paminsan-minsan may mga treats, pero usually, pag nagtitreat po kami, sir, talagang may nararamdaman talaga kami. Pag nag-cheat kami, hindi naman nawawala yun eh. Pag siyempre may gusto kang kainin, di ba? Miles, excuse me, Miles, para sa pagkaunawa ng ating mga tiga-subaybay, explain mo nga kung ano ibig sabihin ng liberal low carb, moderate low carb. Ilang grams ba yan? Apo. Ang liberal low carb po, 50 to 100 grams po yan ng carbs ang ititake mo a day. Opo. Ang moderate naman po is 20 to 50 grams ang carbs na itinitake mo. Tapos ang strict naman po is 0 to 20 grams na carbs ang itinitake. Okay, yan po yun. Kaya, tuloy mo. Pero magkakaroon pa rin po dapat ang mga high carbs mo doon po sa goods na carbs. Hindi po galing sa mga high carbs na mga tinapay, na may mga wheat, yung mga wheat bread, hindi po dapat talaga siya manggagaling sa mga. Doon pa rin sa low carb na approved na mga carbs. Tulad ng gulay.
Opo, tulad ng mga green leafy veggies, yan po. Ayan po dapat ang panggagalingan ng mga high carbs na kakainin natin. Hindi talaga sa high carbs na mga complex carbs, at carbs, mga tinapay na nanggagaling or sa mga Hindi galing cakes, sa hindi po kanin. talaga. Opo, Hindi hindi galing. po talaga galing Okay. po sa mga na malakas po yung GI niya, yung glycemic index niya is pagkakain mo, magsushoot up ang sugar mo, hindi po dapat ganun. Dapat po talaga yung mga low GI na mga pagkain ang ititake kasi yun po talaga ang nakakasama sa katawan natin. Actually, yun talaga ang root cause ng yung pagkain ng high carbs. Lahat po diyan ang gagaling ang sakit sa totoo lang. Miles, Kasi ako ilarawan mo nga ang kalusugan ni Nanay Basyon before na mag-low carb. I-compare mo Opo, noong naglo-low sa carb ngayon. na siya. Opo. Si nanay po kasi dati, mataba siya talaga, as in sobra overweight na siya. Hindi na po niya kaya yung katawan niya. So, ang naisip ko lang talaga, i-low carb siya para bumaba yung timbang niya. Kasi usually po, ang matatanda, kapag bumibigit po ang timbang nila, hindi na halos sila makalakad. Kasi sa bigat, dahil ang mga buto po nila yan, parang nagiging brittle na. So parang ang sinasabi nga ng doktor, nagkakaroon na sila ng mga degenerative disease na kasi sa pagtanda. So, hindi naman po ako masyado naniniwala sa ganun. So, in-apply ko lang talaga sa kanya kung ano lang ang nalalaman ko. Ngayon po, okay na okay siya. Nakakaano naman po siya. Nakakalakad naman po siya. Sa edad niya na 91, parang yung mas mabababa pang edad, hindi ko makita na ginagawa yung ginagawa ng nanay ko. May paminsan-minsan siyang nararamdaman, pero pag yun nga po, nag-cheat siya. Yun lang ang ano ko sa kanya. Pag Talagang, nag-cheat, nararamdaman. opo, yun nga po sinasabi ko sa kanya. Pagka may nakakain kang iba, nagkakaroon talaga, sir, ng inflammation kaagad. Agad-agad siguro wala pang one day may effect na talaga siya. Ganun ko nakikita kung talagang pagkain ng matataas ang sugar. Actually, halo-halo lang talaga ang weakness ng nanay ko eh. Halo-halo, tas mga sugar, matataas ang fructose, yan ang weakness niya. Tuwing nakakakain siya ng ganyan, masakit ang katawan niya talaga. So, yun ang sinasabi ko sa kanya. Kaya ako, dahil wala naman siyang alam at hindi rin siya namamalengko or what, ako po talaga, kung ano po ang binigay ko sa kanya, yun na lang ang kinakain niya. Sa ngayon po, ganun. Bantay mo, binabantay mo ang mga pagkain. Opo. Kasi po wala Preparation, naman po. ikaw. Opo. Kasi wala po talaga siyang way na makakain ng iba unless nabigyan ko siya. Ngayon po, once in a while, kasi minsan po, di ba, may mga occasions, dun po siya nadadali sa mga occasions kasi lalo na po yung mga kapatid ko na hindi naman naniniwala sa lifestyle na to, gugulang sila, sige, paminsan-minsan lang naman to, ganun-ganun ang sinasabi. Pag nagkakasakit na, sabi ko sa inyo sumasama pakiramdam ng nanay kapag binibigyan nyo ng ganyan. Ang saya-saya nyo, pakainin ng mga ganyang bagay. Pero tignan nyo, pag nanglalambot na, sabi ko, kita nyo? Ganun po. So, naano na rin sila na, tawa naman pala yung pagpapaka. Kaya po, ayan, masaya po ako kasi si nanay, sa edad niyang 91, malakas pa po talaga. Salamat po talaga sa mga advocates ko talaga ng low carb ng LCIF with intermittent fasting po talaga. Kasama ka na po dun, Sir Justin, at ang mga low carb na mga doctors po na advocates. Talagang salamat po sa Diyos sa padala. Yun po. Okay. Maraming salamat sa kwento mong yan, Miles. Ngayon, pwede bang i-share mo naman yung iyong karanasan? Ano yung mga sakit mo? Ano yung paano nag-recover yan? At nabawi ang lakas mo? Sige. Opo. Ako po nagkaroon ng 3cm na gallstone na operation na po. Meron na rin po akong gout niyan at mataas po ang uric acid ko at fatty liver. Ngayon po ang nangyari, yun na nga po yung kwento ko kanina, sa paghahanap ko ng, ayoko na po kasing uminom ng mga gamot na, mga Rowacol, atorvastatin, mga Piboxostat, mga yan po ang mga pinag-iinom ko. Yun nga po sinasabi ko kanina, mga
7 tablet ang iniinom ko sa isang araw, which is hindi gumagaan ang pakiramdam ko talaga, mabigat po talaga. Every time parang hindi ko alam kung ano gawin ko, kung iinumin ko pa ba siya o hindi na. Pero Disyembre, naniniwala ako sa reseta ng doktor. Until nga, yan ang nangyari, talaga sabi ko wala akong nararamdamang ginhawa po. Tapos yun nga, parang binigay ni Lord yun nga yung naging way, yung nag-pop up sa akin, yung kay Doktora Rocco. Tapos why not? Sabi ko, itry ko kaya ito. Wala naman siguro magagawa kasi natural way naman po siya yun. Actually, agad-agad ko po talagang tinanggal yung mga gamot na talagang drastic po talaga ang approach ko dyan sa paglulokab. Talagang bumagsak po talaga in 3 weeks, bagsak po talaga, sir, ang katawan ko, talagang pumayat ako ng todo dahil wala nga po kasi akong alam nung panahon kasi gusto ko lang po talagang gumaling. So, talagang drastic ang paggawa ko. Yung mga keto flu, naramdaman ko po yan. Yung mga hair fall, naramdaman ko po yan lahat. Hanggang sa inaral ko po talaga siya, inaral kung ano bang mali sa ginagawa ko, hanggang itong pagdating nung mga 2022, ayun po, medyo ko na siya, nasasabayan ko na po siya, nagagawa ko na yung, pag ganito, nagjo-journal po kasi ako, sir, pag ganito pala kinakain ko, nagpi-flare up ang uric ko, ganun, sumasakit ang likod ko pag may nakakain akong ganito. So, inuulit ko lang yun kasi nagta-trial and error pa rin po ako kasi gusto ko talagang kung ito ba talaga okay ba kainin. Tapos, pag mga 3 times ko na po siya pinag-aaralan, ay hindi po talaga pwede. High carbs yan, sir. So, ang nangyari, naging moderate kami. Moderate, low carb po kami. Tapos ngayon, hanggang ngayon po actually, 20 to 50 grams. Pero si nanay, nasa strict kami, 20 grams lang po siya na carbs a day. Kasi wala po siyang ibang kakainin kundi yung eggs lang at yung baka po usually, yan po ang pinapakain ko sa kanya. Tapos may konti siyang gulay, yung barley na napapainin ko na may kasamang virgin coconut oil, sir. Yun po ang mga niya. Binibigay, pati yung sa akin, yan din po ang ginagamot ko. Mga natural po talaga na pinagagaling. Miles, nag-practice ba kayong pareho ni nanay ng intermittent fasting? Nag-fasting ba kayo? Opo, talagang nagpa-practice po. Si nanay po talaga actually nung mga panahon talaga IF na po talaga siya Ang usual IF niya nasa minimum siya ng 12 hours. Maximum na mga minimum 12 hours, maximum niya is 18 hours. Ganun. Ako po nakaranas na rin ako ng ganun. Ako nakaranas na rin po ako nag-OMAD ako, tapos naka-extended fasting na rin po ako ng mga 38, 36 hours, pero 48 hindi ko pa po kaya. Ganun. 36 hours? Aba, magandang mahaba-haba yun. Mahaba-haba na po. Siguro, every 3 months ko lang po yung ginagawang extended fasting po talaga. Maganda po talaga sa pakiramdam. Lalo na po nakakapag-cheat ka, extended fasting po talaga ang ginagawa po. Quarterly. Para maintenance mo yung long fasting. Opo, yung po talaga maintenance ko. Karaniwan, ilang oras yung fasting mo kapag yung usual? Talaga, ang usual ko is 16, tapos 18, 16, 18, tapos 20. Depende po kasi yan sa kinakain ko. Kung talagang high fats ang nakakain ko, medyo matagal po talaga ang fasting ko. Nakakapag 20 to 22 hours, ganyan. Ang fasting ko. Pero po, yun nga po, quarterly po ako nag-extended fasting into 36 hours. Which is 1.5, isang araw at kalahati po yan. Na walang talaga. Electrolytes lang po talagang iniinom. Maalaga yung electrolytes. Si Nanay, Miles, gaano kahaba ang kanyang, hanggang 18 si Nanay, 12 to 18?
Opo, pumapasok siya sa 18 pero ang pinaka-minimum niyang laging fasting is nasa 12 to 14 hours po yan. Lagi. Kasi wala naman akong binibigay sa kanyang pagkain so wala siyang time na kumain kasi meron din siyang maliit na bahay dito sa tabi ko which is nasa akin ng mga pagkain. Hindi po ko talaga naglalagay ng pagkain kundi tubig at electrolytes lang dito sa kanya. Yun ang iinumin niya sa kasakaling mauhaw siya. So wala siyang way na makakakain siya. So nakakapag fasting po talaga siya. Okay. 2023 nung mag-strict low carb na kayong dalawa. Tama ba? 24, 23 o 24? Opo. Okay, so 24. Ang description mo ng strict low carb is 20 to 50 or 20 average na carbs 20 average. 0 to 20 grams. Wow, that is keto. Keto diet requirements. Opo, keto po. Kasi halos wala po kami talagang gulay. Usually, eggs and meat lang po talaga kami. Eggs, meat, butter, yun lang po talaga. Yes, yun lang po talaga ang ano namin. Actually, ang kinakain. Kaya po, zero carbs po kasi 'di ba ang mga meat at eggs. So ang umano lang diyan, konting may bawang, yan. May carbs po kasi ang bawang, ang sibuyas na hinahalo. So yan lang po ang pinaka-carbs namin. Bawang at sibuyas. Opo. At para sa karagdagang linaw sa mga taga-subaybay natin, ang binabanggit ni Miles, mga taga-subaybay na 20% on the average, 0 to 20% average sa carbohydrates intake, itong mga ito ay nanggagaling sa mga gulay at mga ricado tulad ng bawang, sibuyas, ang mga carbs na ito. Hindi ito galing sa wheat, sa kanin, tinapay, noodles. Hindi doon galing. Ngayon, ang isang napakainam na nakaranasan dito ay talagang restricted at mababa talaga ang carbohydrates hanggang 20. At I think yun yung mas mabilis na healing process ng mga inflammation. Opo talaga. Nawawala po talaga inflammation yan kapag yan po ang kinakain nyo 0 to 20 carbs lang po. The more na wala kang kakainin na carbs, the more ang healing po niyan, sir. Totoo. Correct. Totoo po yan. Mararamdaman mo gaan ang pakiramdam. At yung ano niyan, sir, makaka-extended fasting ka nga po niyan kapag lagi ang kain mo is fats and meats lang, yan lang po ang pakainin mo. Nakaka-extend ka kasi parang busog na busog ka pa kahit matagal na yung pagitan ng kinain mo, busog ka pa eh. Yun ang pakiramdam eh. Sabi nga, pwede pala yun? Oo, sabi ko, pwede yun kapag ang kinakain mo talaga meat at maraming fats kasi ang fats yan eh, satiety yan eh, yan ang mabilis makapagpabusog, which is talagang kailangan natin mga low carb ang fats kasi, di ba sir, hindi mo pwedeng paghiwalayin ang protina at saka fats kasi masama pong kumain lang ng puro protina na walang fats. So, dapat nga 70% ang fats natin, 25% ang ating protina, 5% lang po talaga dapat ang carbs. Yan po talaga ang dapat, ang ratio na dapat ang kinakain natin. The more na fatty ang kinakain natin, pero yung iba na takot kasi ang tataba naman daw. Yun lang talaga ang danger. Pag pinartneran mo yan ng high carbs, nakakatakot. Miles, kumusta yung excuse me. Kumusta yung experience mo sa exercise? Ganon din si Nanay. Meron ba kayong program regarding sa exercise? Ang exercise namin talaga, sir, parang lakad lang. Tapos pabalik-balik lang kasi may ginagawa sa bahay. Gano'n lang po kami. Tapos nagpapaaraw. Ako nagpupunta ng palengke. So parang pinaka-exercise ko po yung walking. Tapos yung maglalaba. Yun lang po. Napaka-natural lang. Hindi po ako weights. Ang pinaka-weights ko na po yan. Yung pag nagbubuhat ako ng balde. O naglilinis ako ng medyo mabibigat. Yan na po. Pero never po ako talagang nag-lift ng mga weights talaga. The more naman kasi na gumagalaw ka, mas na ang protina na ipapasok niya sa muscles mo, di ba po, sir?
Okay. All right. Ngayon, ganito, ah, kasi maidugtong ko lamang, Miles, ano. Ang last episode kasi natin, yung 86 episode ay tungkol sa mga seniors. Ang ating topic doon ay ang senior citizen equals maintenance. Ibig sabihin, kapag nagme-maintenance na, ibig sabihin ay katumbas yun ng synonymous sa senior citizen ng maintenance. Ano? So, ang tanong natin doon ay, nararapat ba na ipagpatuloy ng mga senior ang mga maintenance na ito? Ito ba ay kinakailangan or nakaugalian lamang? So, ang ating statement doon, Miles, ay inilinaw natin na ito ay nakaugalian lamang at hindi ito kinakailangan. So gusto kong i-relate ito doon sa karanasan ni Nanay ngayon na ang higit na kailangan ng katawan natin, senior man ito o hindi, ay mga nutrient-dense food kung tawagin. So sa punto na ito, Miles, ilarawan mo nga yung karaniwang pagkain ni Nanay at saka pagkain mo kung mayroon kayong almusal, tanghalian o hapunan or twice a day, karaniwan. I-describe mo nga yung mga nutrient-dense food na yon para sa kapakinabangan ng ating taga-subaybay. Tuloy mo. Bali po, mga usual po na pagkain namin everyday, which is, nag-start po ang aming breakfast po talaga, sir. Nasa mga 12 to 1 o'clock ng hapon. Diyan po kami nagbe-breakfast. Ang pagkain lang po namin, si nanay po, ang kinakain niya, kasi lagi siyang timad po kasi ang practice niya. Kumakain, ang ginagawa ko po, eggs, tatlong eggs, sa isang kain niya, tatlong eggs, which is yung white ng eggs, ginagawa ko po yung rice, and then, yung egg yolk ng eggs na nilaga, hinahalo ko po yan sa sabaw ng bulalo, ganun, doon po siya hinahalo para mainom niya. Kasi ayaw niyang makita na yellow yung kinakain niya, which is yung eggs nga po. Kaya ang ginagawa ko, ang pinaka-rice niya po, yung egg whites na nilaga. Tatlo po yan. And po, pagdating po ng mga 6 o'clock ng gabi, ganun pa rin po ang pagkain niya, tatlo pa rin. So, nagre-ratio po siya ng 6 eggs a day, tapos yung bulalo nga po. Usually talaga, ang pinapakain ko talaga sa kanya, baka lang po talaga eh. Baka lang talaga. Hindi ko nga po, opo, kasi yung po talaga ang pinaka-nutrient dense na pagkain ang eggs at saka baka po. Sa pagkakaalam ko po, kaya yung practice ko. Ang lahat ng klase ng protina ay mula sa red meat, lalo na sa baka, no? At yung matabang may matabang part po yan ng baka, sir. Kasi gusto ko yung makuha niya yung pinaka taba ng baka na good sa brain at saka yun nga po pala, may ano rin po ako sa kanya yung parang ang pinaka-carbs na may barley kasi ako pinainom sa kanya na hinahaluan ko po yan ng 1 tablespoon na virgin coconut oil, which is rich in MCT, yung medium triglyceride po yan, di ba po? Good for brains po yan, lalo na ng matatanda po. Yan ang pinakamagandang iniinom ng para sa matanda para bumalik ang memory nila gradually, hindi po sila maging masyadong makakalimutin. Yung po ang iniinom ng nanay ko ay bago siya kumain, after, parang merienda. So parang nagtitimad siya, pero yun lang talaga ang niya, which is, naman yun hindi naman ganun kataas ang calories nun. Bali yun po ang inaano ko sa kanya, everyday po yan. Tapos minsan nga po may mga treats kami na katulad ng ice cream na low carb, siyempre. Yun po. Ice cream na low carb. Para ikaw ang gumawa ba nun? Opo. Ako po lang din gumagawa niyan. Actually, na po yan parang family ko na rin ang kumakain yan. Yung pinaka-ice cream po namin talaga na ginagawa ko, ang kinikater na niyan buo kong pamilya. Pero sa kami talaga para sa amin yun. Kung ayaw nila,
hindi namin napipilit. Pero pabor sila, mas gusto nga nila yung LC na ice cream na ginagawa ko na ano lang naman po ang ingredients niyan, sir. Yung coconut cream at saka Nestle cream lang, which is high fats po yan. So, di ba, hindi, ang sinasabi nila, nakakatakot ang fats talaga, pero kami, talagang puro fats ang Wow. kinakain namin. Interested ako dyan sa punto na yan, Miles. Magkaroon tayo minsan ng i-demo mo nga yan, i-video mo, tapos i-feature natin yung Opo. ingredients at paraan ng paggawa mo dyan. Nabanggit mo, Opo. Miles, ang inyong Opo. kain na dalawa ni nanay ay timad. So, ang unang Opo. kain nyo ay alas 12. Yes, alas tama 12 ba? minsan 1 ng hapon. Alas Yes. 12 hanggang alauna, yun yung unang kain. Ang tawag nyo doon ay Opo. breakfast. Ang pangalawang Opo, yung kain nyo ay alas yung 6 na mga ba o alas 5? or 7 ng gabi. 6 to 7. Kasi si nanay, pagka 8 o'clock, natutulog na siya. So, mas gusto ko nga sa kanya, mas maaga pa ang kain para may 4 hours pa siya dapat na mapagpahinga yung ano niya. Opo. Pero kasi siyempre hindi naman siya nagugutom ng time na yan. Minsan naghahanap siya ng alas 8, mga alas 8, naghahanap siya, nakakain siya. So, pinapakain ko naman lang siya. Ganun. Yung ginagawa. Tapos kinabukasan naman yan, matagal naman yung mga, yun nga po, nakakaabot naman siya ng 12 to 14 hours na fasting kasi from 8 o'clock, minsan anong oras na rin naman siyang bumabangon. Ganun po. Sa umaga paggising niya, anong oras yun? Mga 9 or 10 ang pinaiinom ko sa kanya kagad yan, yung barley na may, ano yun? Barley na may, MCT oil po. Yan, powder. Actually, kahit Ako wala naman ng barley. Oo nga, yun nga. Miles. Yung MCT oil Ang lamang, warm water. Hindi niya inumin kung susubo ko lang sa kanya yung MCT oil. Ayun, kaya yun nga lang. Yun ang ko, baka kasi nga ako pa para hindi niya mapansin na may ganun yun. Kaya hinahaluan ko siya ng barley. So, Ayun tactic lang yun, ginagawa mo lang ng taktika para mainom. Opo, mainom. Para ma-incorporate ko yung MCT sa pagkain niya. Kasi kung didiretso ko sa bibig niya, hindi niya po iinumin yun. Okay, magandang yan, magandang sharing yan. So, ang kanyang solid meal, yung meal na niya talaga is alas 12, alauna na, no? Yun na yung kakainin. Very interesting yung binabanggit mo, Miles. Average 3 itlog at baka ang kanyang pagkain. Sa gabi, anong kanyang pagkain? Parang inulit lang, gano'n pa rin. Opo. Ganon din ang pa rin. Another set of 3 egg, gano'n? At saka baka pa rin, meat ng baka at saka yung sabaw, pinakasup. Doon ko nilalagay yung yelo ng egg para hindi niya mapansin na itlog yung nakain niya sa opo. Para white lang ang makita niya na akala niya rice. Ganun. Okay. Sa makatwid, Miles, 6 na egg ang kinakain ni nanay araw-araw at mga beef ang kanyang food. At laman ng baka. At 2 beses sa isang araw lang siya. Plus, in addition doon, ang kanyang fat and oil ay yung MCT oil or VCO. Opo. Wow. Okay. So, ito yung description mo na ito, ang tinatawag na 0 to 20 carb intake. Opo. So, ito yung practice nyo talaga ay not necessarily low carb ang branding, kundi ito ay keto practice. Keto diet. Opo. Ketovore. Ang ketovore, mga kalokan, may dagdag lang natin para sa kaalaman din ng mga taga-subaybay natin, ay combination ng very strict ito na keto at mga meat
animal based product na mga pagkain. So ito yung combination mga ka-low carb ng carnivore excuse me, carnivore diet. Ang carnivore diet kasi ay zero carbohydrate. Lahat yan ay mga animal-based na product. At yung keto na 20 very restrictive ang carbohydrates. Yun yung pinag-combine ni Miles, no? So ang pinaka-carbohydrates na lang minsan ay yung carbohydrates na nakukuha sa mga sibuyas, sa mga kamatis, sa mga bawang. So yun na lang, ano, yun ang nakukuha ni Miles. At nakakatuwa yun doon sa nagpapatuloy yung ganyang energy at yun ang nutrition na nakukuha ni Nanay simulat sa pool. So that was 2024 nag-start yung ganoong pattern ng pagkain. Opo, yun po 2024 talaga. Ni-strict ko na talaga siya ng mga third quarter ng 2024 until now. Oo, okay na. Napakaganda, no? At ako ay natutuwa at nai-inspire diyan. At 91 years old si Nanay at sikapin natin umabot siya ng isang siglo. Sabi ko ako, makakabot ko ba yung ganyang edad? Kaya, Miles. Regular mo ang lakad-lakad niya sa bakuran, magpaaraw kahit na mga 15 minutes. Paaraw, pero yung lakad-lakad, sir, hindi siya masyado, talagang dito lang siya sa bahay, hanggang gate lang namin. Ayaw niya na kasing lumabas. Basta dito, nagpapaaraw naman siya everyday pag may araw. Kasi sabi ko, araw kasi, sabi ko po sa kanya, tignan mo, pag may nararamdaman kang sakit ng katawan, tignan mo magpaaraw ka. Maya-maya, wala na, sabi ko yung mga sakit-sakit mo sa katawan. Naniniwala naman siya. Kaya siya nagsasabi, may araw ba? Magpaaraw na ako. Ganon. Ang kasi isa pa, hindi Miles, i-check ko lamang yung binabanggit mo na usually 8 o'clock, 8 p.m. after ng kanyang meal, second meal, ay matutulog na siya ng 8 p.m. Opo, so, natutulog siya. Ang gising niya ay alas 9, ganon. Opo. 9 or 10, tapos mahaba ang tulog niya. Mahimbing siya matulog, ano? Actually, sir, mahimbing talaga siya natutulog. Kaya nga, paminsan-minsan nakaka-20 rin siyang fasting siya eh. Kasi minsan matagal talaga yung tulog niya eh. Lalo na pag ang nakain niya talagang, as in, hindi siya magugutom, matutulog lang siya. Ganun. Tapos pagising niya, tinatanong ko, may masakit ba sa'yo? Wala naman. Sabi ko, ibig sabihin po, sir, maayos yung napakain sa kanya. Kasi walang inflammation eh, di ba? Yun ang pag maganda ang napakain, hindi talaga lalabas yung sakit-sakit sa katawan na masakit ang ganito, masakit ang ganon. Yun. Ramdam niya naman. At wala na po siyang talagang ngayon, sir, talaga. Totally. Meron pa ngang yung niya, yung may vitamins pa siyang Mosigor. Minsan, hindi ko na rin pinatiti kasi nutrient dense na naman yung kinakain niya eh. Kaya nga, pina-stop ko na yun sa kapatid ko. Sabi ko sa kapatid ko na nagsusupply ng mga vitamins sa mga gatas-gatas, stop na natin, sabi ko. Whole foods na lang tayo lahat. Sayang ka ako ang pera ng mga pinagbibili natin dyan sa mga walang kakwenta-kwentang mga pagkain na yun. Ganun mo na lang, Miles. I-negotiate mo na lamang na instead na gatas at mga ganyang vitamins, supply ng tray ng mga itlog na lang ang ibigay. Yes, totoo. Kasi ang a day namin ng itlog, isang lutuan lang namin talaga is half dozen talaga kami. Ay, hindi, 15 pieces kami a day ng itlog. Kasi sa akin, ilan na ako minsan. 6 din kasi ako minsan eh. Kumakain din ako plus yung karne din. So, ang natitira lang sa family ko, mga 4. Pero, a day ang niluluto ko halos nasa 20 to 25 na nga na itlog eh. Akalain mo yun, kami araw-araw isang tray. Nagtataka nga sila, ba't napakadaming itlog. Ano daw ginagawa namin dyan sa itlog na yan? Maganda yan kasi
complete Yes, sabi ko yan. high, Yes, high yan sabi ko kasi protein. yan ang pinakamura kako na nutrient-dense food. Kung hindi nyo kaya ng mga karne, seafoods, or mga basta ano ng source of protein, ang napakaganda sinasabi ko sa kanila ay itlog. Kasi may buhay. Nakita nyo naman yung itlog. Pagka nalimliman niya, nagkakaroon po ng buhay, di ba? So, nandun talaga ang pack ng buhay. Nandun sa loob ng itlog. So, yun talaga dapat ang kinakain. Lalo na sa nagtitipid. Yan po talaga. Hindi po mahirap mag-low carb. Marunong lang po talaga kayo. At kung gusto nyo po talagang mawala ang mga maintenance nyo, eggs a day lang, okay na po yan. Tama yun. Okay. Siguro sa huling bahagi ng ating kwentuhan ngayong gabi, Miles, maaaring magbigay ka ng mga payo siguro sa mga low carb beginners at ganoon din sa mga taga-subaybay nating gusto sumubok nito. Ano ang iyong rekomendasyon, tips at mga payo? Go ahead, please. Ang recommendation ko lang po, aralin nyo po muna ang low carb lifestyle kasi po hindi po ito madali, hindi po kaagad-agad ang effects. Pag nagkamali po kayo ng gawa, may mangyayari po sa inyo. May makakaramdam po kayo niya ng kung anong-ano. Ang pakiramdam nyo na akala nyo gagaling kayo, yung pala lalala. So, kawawa naman, nadidemonize ang ating low carb lifestyle kasi dahil sa mga mali na ginagawa ng nagtatry. Kung meron po kayong mga sakit na talagang kailangan ng doktor, kumonsulta po sila sa mga low carb doctor po talaga. Kasi po kung doktor na sa labas, hindi po talaga nila maintindihan ang lifestyle na ito, sir. Kaya dapat talaga pag-aralan nilang maigi kung talagang ayaw nilang kumonsulta sa doktor or magpa-coach. Aralin niyo po, napakaraming platform ang low carb na ito. Maraming mga doktor na nagpo-post. Andyan na po talaga lahat. Doon ko lang talaga, sir, natutunan yan eh. Sa mga pinopost lang talaga, inaral ko lang po talaga lahat. Ganun po. Kaya po, wag po kayong magtatry ng kaagad-agad. Kasi po, baka po, imbis na mapabuti, mapasama. Aralin nyo po munang maigi yung in and out nitong lifestyle na ito. At sa huli po, magtatagumpay din po kayo niyan. Katulad po na. Okay. Salamat. So, maraming salamat sa iyo, Miles. Opo, maaari ba nating hingan ng panghuling pananalita si Nanay Kaya? Anong tingin mo? Inaantok na. Ano daw, sasabihin mo? Nanay. Sa anak na nag-aalaga, ganun ba? Sumunod sa anak na nag-aalaga kung ano binigay, yung nagkakainit. Magandang gabi po sa Yergok. Si Sir Justin yan. Sumunod sa anak, ano? Hindi na sa pagsunod, hindi na ako humihiwalay dito eh. Hindi na umihiwalay. Hindi na sa sumunod. Hindi na talaga ako, lagi ako sa kanila. Ano man mga ano. Hindi ko na. Kung ano ipapakain ko, yung kakainin niya. Kung ano, sabihin mo, mismo sa harapan ko sa iba. Oo lang. Sa harapan ko na. Kay, sa iba, kalat. Maraming salamat, Nanay Basyon. Opo. Actually, Nanay Basyon, Miles, nag-iisip ko ng gusto kong pasyalan si Nanay dyan sa Bagong Silangan. Siguro abisuhan kita, no? Abisuhan kita. Gusto kong mapasyalan si Nanay at makumusta ng personal at makakwentuhan ng personal. Siguro mga within 2 weeks, no? At i-anunsyo natin sa ating mga ka-low-carb at i-document natin ang pagkukwento ang pagkikita natin ni Nanay, no? So muli, Miles, maraming salamat sa iyo, Miles, at naibahagi mo ang
kwento ni Nanay Basyon, 91 years old, at ang iyong kwento na muntik nang maoperahan ng gallstone pero ginawan ng paraan at bumaling sa alternative at holistic na paraan ng pag-aalaga sa ating kalusugan. So, muli, maraming salamat. Magandang gabi sa inyo, Nanay at Miles. Padayon sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Thank you. Nanay. Opo. Thank you po. Okay. Goodbye po. Bye-bye. Okay, bye-bye.